My name is Emelina Elson and you're watching Zero Buckets. Quick update tayo mga brody para sa mga kababayan natin mula sa overseas. Umpisa natin sa bansang Korea. Sa huling laro ni Renza Bando kontra sa SK Knights, maganda ang panimula dito ni Lakay, pero last 4 minutes ng second quarter ay nangyari ang isa sa mga kinakatakutan ng lahat, ang masaktan si Abando dahil sa taas ng talon niya. Na out of balance kasi si Lakay sa ere at bumagsak nga una ang kanyang likod. Wala namang foul play sa nangyari, sadyang na out of balance lang si Abando dahil sa banggaan sa pagkuha ng rebound. Anyway, heto ang update matapos ang insidenteng yan. Ayon sa head coach ng Anyang, nagtamo ang 6'2" high flyer guard ng lumbar vertebrae 3 and 4 fracture, which is yan ang pinakamalaking buto ng spinal cord natin. Aabutin ng 4 to 5 weeks ang pagre-recover ni Abando sa kanyang injury. Inaasahan na rin na hindi makakalaro si Abando sa kanilang next game sa KBL at sa mga susunod na laro ng Anyang sa EASL. Sayang lang din dahil hindi madedepensahan ni Abando ang kanyang tropeo sa slam dunk contest sa KBL All-Star Dunk Contest. Nakatakda sana sila magkaharap ng kapwa kababayan niyang si Justin Gutang, kilala sa mga Showtime dunk in-game nito sa KBL. Sana ay gumaling agad si Renza Bando at huwag na maulit ang ganitong klaseng injury para sa ating kababayan. Patungkol naman kay Kai Sotto, matapos ito mawala ng ilang buwan sa basketball scene, heto't sa wakas may update na tayo para sa kanyang injury. Ayon sa kampo ni Kai, all healthy and ready to go na ang 7'3", 21 years old center. Pero hindi na sa Hiroshima Dragonflies maglalaro si Kai Sotto dahil lumipat na ito ng D1 team sa Yokohama B Corsairs. Kasalukuyang nasa 19th na pwesto ang Yokohama sa buong B-League at may kartada itong 10 win with 14 losses. Pero ang maganda para kay Kai Sotto, makakakampi niya ang one of the best point guards sa buong Japan na si Yuki Kawamura. Nag-average si Yuki ng 25 points at 5.8 assists per game. Sobrang shooting din ng player na to, kaya siguradong mai-stretch dito ang depensa at luluwag kahit papano ang ilalim para kay Kai Sotto. Isa pa, accurate ang mga lob pass ni Yuki sa kanyang mga sentro. Noong FIBA World Cup, nag-average to ng 7.6 assists per game. Kaya para sa akin, good move ang ginawa ng kampo ni Kai dito, lalo na't hindi gaano nag-i-improve ang laro ni Kai sa poder ng Hiroshima. At meron pa mga brody, dahil makakakampi rin ni Kai ang isa sa mga nagpahirap sa kanya noon sa FIBA Asia Under-16 Championship mula sa Japan na si Chikara Tanaka. Nanalo man ng Gilas kontra sa Japan, kitang-kita naman ang hirap nila magawa ng makalusot sa Japan mula sa kanilang ace player na si Chikara Tanaka na ngayon ay si Riki Tanaka na ng Yokohama B Corsairs. Yun, kayo mga brody, anong masasabi nyo? I-komento nyo lamang sa baba at ating mabasahin yan. This is Zero Buckets. Thanks for watching mga brody. I'm out.